Magandang umaga mga tagapakinig. Narito na ang inyong kaagapay, Ina Olivares. Kasama po ang isa sa ating mga eksperto mula mismo sa Provincial Population Office. Walang iba kundi si Ma'am Crispy Arves. Magandang umaga, Ma'am Crispy. Magandang umaga rin sa iyo, Ina, at sa ating mga tagapakinig. Okay, so para po sa impormasyon ng lahat, si Ma'am Crispy po ay isang eksperto pagdating po sa teenage pregnancy na siya naman pong tatalakayin natin ngayong umaga dito lamang sa ating programa ang Hep 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 SF. So Ma'am Crispy, gusto po naming malaman kung ilan na pong mga kababaihang Pilipino ngayon ang sangkot sa tinatawag nating teenage pregnancy. Ayon sa ating 2013 National Demographic and Health Survey, isa sa bawat 10 kabataang kababaihang Pilipino ay isa ng nanay o ina. So, base sa ganyang estatistika, delikado na talaga yung ating lagay ng mga teenage pregnancies dito sa Pilipinas. Dito po sa South Cotabato, Ma'am Crispy, ilan naman po ang mga kababaihan natin na maagang nabubuntis? Dito sa ating probinsya, base sa aming statistical data sa Provincial Population Office, ang ating teenage pregnancy ngayong latest na year 2014 ay umaabot sa 5.47%. Yan ay out of 17,727 live births dito sa South Cotabato, meron tayong 970 na product ng teenage pregnancies. So ma'am, ano po yung ibig sabihin ng ganitong estatistika? Dapat po ba tayong maalarma o pwede pa po ba itong maagapan? Ang ganitong estatistika ay nagpapakita ng aktwal na sitwasyon ng ating mga kabataan ngayon kung saan sila ay nahaharap sa delikadong mga pangyayari na maaring makasira ng kanilang kinabukasan. Itong ating statistika ay nakakaalarma na sapagkat nagsasabing ang ating mga kabataan ay sexually active, kumbaga highly sexually active na. Kapag sila hindi nagabayan ng tama at patuloy na tataas ang kaso ng ating mga teenage pregnancies, hindi lamang iisa ang maaapektuhan, kundi magiging problema ito ng ating buong sosyedad. Magiging negative precedents ito sa mga susunod na henerasyon ng kabataan sa sosyedad. At saka magiging rason din ito ng maari pang ibang mga risky behaviors na mangyayari sa ating mga kabataan. So ano po yung kaugnayan nito sa pagiging sangkot ng mga kababaihan tsaka mga kalalakihan din? Syempre may mga boyfriend sila sa tinatawag nating teenage pregnancy. Ang pangunahing dahilan dyan actually ay yung aside sa non-sexual risky behaviors, meron pa tayong mga sexual risk behaviors. Ito yung pinaka unang dahilan ng maagang pagbubuntis ng ating mga kabataan. Ito yung premarital sex. No? So, sa ngayon sa ating mga advokasya, meron na ring lumalabas na ibang mga klasifikasyon ng premarital sex. Ito yung mga tinatawag nilang FUBU in short, which means fucking buddies. No? So, uso na yan ngayon sa ating mga kabataan. Dahil ito sa ating mga social media at saka dahil sa curiosity ng mga kabataan at dahil din sa mga peer pressure. Yan ang ilan lang sa mga dahilan na nakakapagtulak sa ating mga kabataan para mag-involve sa early sexual activities. Base po sa educational level nitong mga kababaihan nating sangkot sa teenage pregnancy, sino-sino po sila? Sa high school ba, elementarya, o di kaya sa mga kolehiyo na? Base rin sa ating datos, no, sa ating statistika, dito sa South Cotabato, ang natala namin na pinakabatang nanganak ay nasa edad na 12. 12 years old. 12 anyos, nasa munisipyo ng Tupi. No? Pero sa ngayon, yung 12 anyos na natala namin na latest last year, 2014, mas older na yan. Kumpara sa mga previous year, meron kaming natala na 11 years old. 11 years old Ganun at nabuntis na po. Yes, ganun din sa Tupi pa rin at saka sa Pulo-Mulo. Pero mas nakakaalarma yung sa ibang bayan natin, sa Gensan, ang sabi ng aming kasama doon sa City Population Office din, ang kanilang natala ay meron silang 9 years old na nanganak. Yan ang mga edad, napakaagang edad ng mga batang nanganganak ngayon sa ating mga. So mga kaibigan, hindi natin lubos maisip na pati yung mga hindi pa nga
nagtatapos ng elementarya, may mga anak na. Talagang nakakaalarma ang ating sitwasyon ng mga kabataan ngayon. So ano po yung implikasyon nito, Ma'am Crispy, no, sa pamilya po ng mga maagang nabubuntis? Ang teenage pregnancy ay nagiging epidemya na, no? So kumakalat na talaga ang epidemyang ito na maagang pagbubuntis ng ating mga kabataan kahit saang mga lugar. Actually nationwide na ito. Kaya nga meron tayong campaign na pinalaganap ng during ating World Population Day, kung saan yung isang focus talaga na tema ng advokasya natin ay nagtutukoy sa adolescent pregnancy. So, nakikita na talaga sa buong bansa natin ngayon ang problemang ito. So ngayon, ang teenage pregnancy ay nakakasama at delikado, hindi lang para sa mga kabataang nabubuntis, kundi para sa kanilang pamilya din. Kasi ang mga risk sa mga kabataan na maagang nabubuntis ay unang-una doon sa kanilang pangangatawan, sa health risk. Kasi yung kanilang reproductive system ay hindi pa handa sa mga pagbabagong dulot ng panganganak. So kaya ayan, nagiging at risk yung kanilang health. Bukod dito, yung kanilang pamilya ay naapektuhan din sa pamamaraang magdidismaya. No? Na normal, madidismaya ang mga magulang para sa pangarap ng kanilang mga anak. Dahil ang magiging epekto nito ay posibleng hindi na makakapagpatuloy ng pag-aaral ang isang nanay na nanganak, ang isang kabataan na nanganak. At saka, posible rin na madidelay yung kanyang pag-aaral kasi pag hintayin niya pang matapos yung kanyang panganganak, kung mayroon pa siyang gana na mag-aral, so maipagpapatuloy niya. So yun, madidelay ang kanyang pagtapos ng pag-aaral kung ikumpara mo sa kanyang mga kaedad na mga kabataan. At syempre, parang yung teenage pregnancies kasi parang ninanakaw niya yung future ng isang bata sa kanyang buhay, no? At saka ang magiging epekto pa nito sa isang pamilya ay magiging negative precedence din siya sa sinabi ko kanina sa mga kapatid, na lalo na yung mga nakababatang kapatid na sumusunod pa sa kanya ay posible ring mawalan ng gana at saka mawalan ng pag-asa na makapagtapos din ng kanilang pag-aaral dahil nga mayroon na namang dadagdag na gagastusin para sa anak ng kanilang kapatid. So, yung implikasyon pala nito, ma'am, ay parang domino effect, no? Yun Hindi lang po sa pamilya, kundi pati na rin sa pag-aaral. Oo nga, ika nga sinasabi namin sa aming mga advokasya, kapag ang isang bata ay nabuntis, hindi lang isa ang papasan sa kanya, kundi ang buong sosyedad. Maaari din po bang gawing dahilan itong pagiging involved ng ating mga kabataan sa tinatawag nating boy-girl relationship? So ano po yung maidadagdag yung impormasyon patungkol dito? Actually, tama yan, Ina. Isa yan sa mga rason kung bakit maaga nabubuntis ang ating mga kabataan ngayon at maaga silang nai-involve sa sexual activities. So, ang base sa aming pagtanong-tanong sa mga paaralan na pinupuntahan namin, ang according sa mga kabataan, nag-i-involve sila sa pagkikipagrelasyon sa opposite sex ay dahil may problema sila sa kanilang mga pamilya, no? Ang iba sa kanila ay inabandona ng mga parents nila at ang iba rin ay nanggaling sa broken families. So yan yung mga factors kung saan yung ating mga kabataan ay nai-involve sa boy-girl relationship at saka dyan din sila nahuhulog sa bitag na nagkakaroon ng premarital sex during sa kanilang relasyon at yun na, nabubuntis. So yung ating mga kabataan ngayon ay naturally marupok yung ating mga adolescent, no? Natural yan. Tsaka isa pa sa mga problema rin ng ating mga teachers ngayon sa mga paaralan, yung ating mga kabataan dahil nga highly sexually active sila, ay kahit saan-saan na lang sa mga sulok ng eskwelahan na nangyayari yung mga hindi dapat mangyari sa kanila. So, yan ang isa sa mga ina-address natin sa ating advokasya, no? Sa ating Responsible Adolescence Campaign, na tinuturuan natin yung ating mga kabataan na dapat wag nilang masyadong ilagay sa alanganin yung kanilang pagrelasyon.
So dapat gawin lang nilang inspirasyon ang kanilang mga relasyon sa kanilang opposite sex at hindi yung nasa punto na makakapagsira na ng kanilang kinabukasan. Ano pa po yung ibang maipapayo ninyo, ma'am? Lalo-lalo na po sa ating mga magulang, no? Yung mga magulang po ng mga batang ito, ano po yung inyong karagdagang maipapayo sa kanila? Okay, so sa ating mga magulang naman, syempre alam natin na isa na sa mga rason na kumbaga nagre-rebelde yung mga kabataan ay nag-i-involve sa mga sexual risk behaviors ay dahil na rin sa kanilang mga magulang. So sa ating sosyedad ngayon siguro na papabayaan na rin ng ating mga magulang ang pagtuturo ng mga tamang values sa mga kabataan. At saka yung spiritual aspect ng ating mga kabataan ay hindi na rin nabibigyan ng pansin lalo na ng ating mga magulang. So sa aming advokasya, lagi namin sinasabi na iwasan dapat ng mga kabataan ang itong mga risky behaviors or risk-taking behaviors na gaya ng premarital sex, drug abuse, pag-inom ng alak, paninigarilyo, at panunood ng mga pornographic materials, no? Kasi ito rin ang ating mga naobserbahan na mga dahilan ng kanilang pag-i-involve sa sexual activities. So sa mga magulang naman, siguro dapat inuumpisahan talaga sa bahay yung tamang pagtuturo sa values formation ng mga kabataan. At saka ganun na rin sa sexuality, sa sexualidad na aspeto ng edukasyon sa mga kabataan. Kasi yung minsan, naobserbahan namin na yung mga kabataan, natututunan nila yung about sa sexualidad sa ibang tao. At maling impormasyon ang naibibigay sa kanila. Yun naman ang isa sa mga ina-address din natin sa aming advokasya na tinuturuan din namin at the same time yung parents natin. Meron kaming learning package on parenting adolescent, no? Tinuturo namin yan sa mga parents kung saan paano nila maintindihan ang kanilang mga adolescent na kabataan at paano nila magabayan ng tama sa pamamagitan ng pagturo ng about sa sexualidad ng mga kabataan. Naku, Ma'am Crispy, tiyak na madami po talaga natututunan ngayon, ang ating mga tagapakinig, lalong-lalo na po yung mga kabataan at saka mga magulang. Meron pa po ba kayong gustong idagdag patungkol dito? Yes, Ina. Gusto ko lang sanang idagdag na para sa ating mga magulang, kailangan protektahan ng ating mga kabataan sa pamamaraan ng pag-communicate sa ating mga kabataan. So, kailangan dapat ang mga magulang natin ay hindi nagpapabaya sa pagkakaroon ng time para sa ating mga kabataan. Kailangan regularly kinakausap natin ang ating mga kabataan para naman malalaman natin ang kanilang mga problema at matugunan natin ang kanilang mga kinakailangan. At saka ang pinakamabisa na lagi namin sinasabi na pagprotekta ng isang magulang sa kanyang mga kabataan ay ang pagpapanalangin sa kanilang mga kabataan. Pray for your adolescent. Yun ang sinasabi namin kasi once na lumabas na yung ating mga kabataan sa ating mga pamamahay, marami ng mga environmental at societal na mga threats and risks na hinaharap yung ating mga kabataan. At tangi ang Diyos ay nandyan lang para magprotekta para sa kanila. So, kailangan lang tayong palaging pinapanalangin yung ating mga kabataan. Naku, napakagandang payo po niyan talaga, Ma'am Crispy. Sa maikling salita po, Ma'am, ano yung words of wisdom na maibabahagi ninyo ngayon sa ating mga tagapakinig? Itong quotation na ito ay medyo gasgas na, no? Pero makabuluhan pa rin ito. Kaya bilang panghuling mensahe sa ating mga tagapakinig, gusto ko lang na ipaabot sa kanila na lagi nilang tatandaan na ang pag-aaral ay para sa hinaharap. Huwag ipagpalit sa sandaling sarap. Yon, huwag ipagpalit sa sandaling sarap. Maraming salamat po, Ma'am Crispy Arves mula sa ating Provincial Population Office sa kanyang mahalagang impormasyon patungkol sa teenage pregnancy. At mga kaibigan, patapos na po tayo. Ako po ang inyong kaagapay, Ina Olivares. Huwag kakalimutang makinig muli sa susunod na Sabado, 7:30 ng umaga, dito lamang sa DXKI. Hanggang sa susunod, dito lamang sa Hep 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 SF SF!